Paano nga ba nagsimula ang Villa Lolita? Maniniwala ba kayo na nagsimula ang Villa Lolita sa isang kwentong pag-ibig? Tama, kwento ng pag-ibig na naging kasaysayan ng pananampalataya. Tara at tunghayan natin ang kwentong ito ng isang inspirasyon. Sa pagsisimula ng kasaysayan ni Deaconess Lolita, na mas kilalang Nanay Loleng, ay nadestino sa Taytay United Methodist Church nang siya ay nagtapos sa Harris-Taft. Taong 1926, tumibok ang puso, kaya wala ka na magagawa kundi sundin ito. Kaya naman isang punong bayan na si Mayor Antonio Esguerra at si Nanay Loleng ay nagkaibigan at nagpasya silang mag-isang dibdib. Sa paglipas ng panahon, sa kabila ng karangyaan at maraming bagay na maaari niyang hiningin sa kanyang asawa, ay isa lamang ang kanyang naging adhikain. Hindi karangyaan, hindi anumang ari-arian, kundi lupa upang pagtayuan ng isang kapilya. At nagpatuloy ang kwento ng Villa Lolita UMC. 1976, natupad ang kanyang kahilingan na magkaroon ng lupa at gusali ng kapilya sa pangunguna ng Taytay United Methodist Church at ng mga manggagawa sa pagsamba at mga gawain. Ngayon din naman, dito nila pinagdiwang ang kanilang 50 taon ng kanilang pag-iisang dibdib. Makalipas ang 3 taon, taong 1979, ay ang ating simbahan ay tinalaga bilang isang iglesia. At ito ay pinangunahan ng mga naunang sambahayan na Esguerra, Ines, Naval, Galsim, Valencia, Dolores, Daliton, Ladieras, at Villanueva. Tunay na napakabuti ng Diyos sa kanyang pagtatalaga ng mga manggagawang pastor at deaconess na siyang nanguna sa mga ministeryo at misyon ng iglesia na katuwang ng mga church leaders. At isa sa mga patotoo ng Villa Lolita UMC ay ang pagtugon sa full-time ministry ng mga kaanib na iglesia na sina Deaconess Cathy Gondra Pimentel, Deaconess Jeneline Ines Aquino, Liza Ramos, Reverend Sherlyn Celestial at Reverend Hener Ines. Sa pagpapatuloy ng ministeryo ng Iglesia ay nagbukas ang Shekinah Christian School noong 1998 at nagpatuloy hanggang 2019. Taong 2016, inilipat ang pamumuno ng pagmimisyon sa Villa Lolita ang Zone of Peace at Memorial Mission sa Tanay Rizal. Sa taong 2020, sa kabila ng pandemya, ay pansamantalang nahinto ang face-to-face na gawain. Subalit, nagpatuloy ang pagsamba at ilang mga gawain sa pamamagitan ng online platform. Bago matapos ang taong 2020, ay nagbalik ang mga face-to-face na pagsamba sa limitadong bilang ng mga dumadalo at nagpatuloy ang masiglang paglilingkod dahil sa kaluwagan mula sa pandemya. 2023 muling nagbukas ang ating iglesia at nagbalik sa normal na kalagayan ang pagsamba, fellowship at iba pang mga gawain. At gayon din ang ating iglesia ay naging dausan ng district conferences. 2024, sa di inaasahang pagkakataon, dahil sa usapin na iglesia, ang ilang mga kaanib ay nagpasyang bawiin ang kanilang membership sa UMC.
At mula sa taong ito ay nagkaroon ng bagong pamunuan at nagpatuloy ang ministeryo, misyon at paglilingkod ng mga laiko. Ito ang mga kasalukuyang council members para sa taong 2024 to 2025 na buong pusong tumanggap sa hamon ng paglilingkod. Narito ang mga gawain, ministeryo at misyon ng Iglesia. 2025, ipinagdiriwang natin ngayon ang ika-46 na taon na pagkakatatag sa katapatan ng ating Panginoon. Sa kabila ng hindi mabilang at hindi masukat na pagsubok at hamon, na tila nagpapahina sa ating pananampalataya, ay nananatili ang kabutihan, kapangyarihan at katapatan ng ating Panginoon na siyang pundasyon ng Iglesyang ito. At sa biyaya ng Diyos, ating pinagtitibay na tayo ay nagkakaisa sa pamamagitan ng one with Christ, one with each other, one in ministries. Villa Lolita UMC, isang kwento ng pag-ibig na naging kasaysayan ng pananampalataya. Sa Diyos ang papuri.